Oo. Nalungkot lang tayo mga bossing. Nalungkot lang tayo. Kasi, ang tapang-tapang ni Maharlika, di ba? Sobrang tapang ni Maharlika, mga bossing, lahat inaaway niya. Magmula mo kay Liza Arneta, di siya natatakot. Kay Boying Rimulya, hindi siya natatakot. Kay Bongbong Marcos, hindi siya natatakot. Lahat dyan, sila Lagdameo, at lahat pa ng mga, sila Abalos, si Amy Marcos, lahat inaaway nitong alin na to. Kaya takan-taka ako. O bakit parang ang tahi-tahimik niya talaga pagdating sa mga ikinakalat ni Bobol Lipunan tungkol sa kanya. Kaya ako nga ginusto si Maharlika kasi ang tapang-tapang niya. Akala ko talaga matapang tong sinusundan natin. Yun pala, matapang lang doon sa hindi naman niya talaga kilala. Ibig sabihin, kilala siya ng mga budol. Ay, sniper. So yun nga, natin, sobrang tapang nitong aling to. Pero takang-taka ako, bakit kay Bobol Lipunan hindi siya makaimik. Samantalang kaibigan niya yan. Sabi ko nga, asong ulol niya yan eh. Kaya ngayon mga bossing, ito pang isang nakakatawa. Di ba galit siya sa mga diktador? Galit si Maharlika sa mga, alam mo yun, yung hindi ka binibigyan ng boses. Di ba? Siya ay pabor sa malayang pagpapahayag. Siya ay talaga namang naniniwala sa boses ng masa. Sabi nga niya, magsama-sama tayo para magkaroon ng boses ang mga Pilipino. Martial law. Bakit? May keyword sila doon. Yung mga moderator niya doon, ay naku, thank you very much. So ang tapang-tapang nito ni Maharlika. At saka, di ba, natatandaan ninyo, nung ang Banateros ay gustong ipakulong ni Rimulya, galit na galit yan. Sabi niya, Rimulya, walang hiya ka. Sinisikil mo ang malayang pamamahayag. Tapos sa channel niya, mga bossing, pagka ang naglagay ka doon ng Bagong Lipunan, Kaloy, black ka, hindi, delete, automatic. Grabe, delete kagad yung boss, yung ano mo, yung comment mo. Kaya nga sabi ni Banatbay, mahinang nila lang. Matindi noon delete lang. Pero ngayon time out ka na. Grabe, hindi na nga binabasa yung comment mo, dinidelete pa automatically. Tapos eto nakakatawa. Ang nakakatawa mga bossing, ano pa medyo may kayabangan yung mga nanonood sa kanya. Nanonood din naman sa atin yung mga yan. Pero mayroong isang mayabang kasi na taga-Amerika na nagpakulay si Banatbay ng 500 para lang mabasa yung comment niya kasi for how many weeks already dinededman ni Maharlika yung noong una nga dinedman ni Maharlika yung panawagan ni Banatbay na i-denounce niya si Bagong Lipunan. Aba, mas masunurin pa si Bagong Lipunan kay Maharlika. Sabi ni Bagong Lipunan, Banatbay, wag mo nang sayangin ang oras mo. Ako na magdi-denounce sa kanya. So, dinenounce ni Bagong Lipunan si Maharlika. At right there and then, binabanatan na ni Bagong Lipunan si Maharlika. At alam natin, I was really excited nung binanatan na ni Bagong Lipunan si Maharlika kasi sabi ko, ito na. Bagong Lipunan, lalabas lahat ng baho mo rito kay Maharlika. Kasi sigurado ako may tinatagong baho yun na alam ni Maharlika dahil aso niya yan. Kumbaga yan ang tiga-kahol niya eh. Si Maharlika, mga bossing, yung hindi niya kayang bigkasin, pinabibigkas niya dyan kay Bagong Lipunan. So kumbaga, ginamit niya si Bagong Lipunan to attack Banateros, tapos iniwan niya sa ere. Oy, pasaway ako hello din sa'yo, sabi ng mga Banateros. So iniwan niya sa ere mga bossing, ito si Bobol Lipunan.
O itong Bobong Lipunan, wala na. Dahil sa kanyang paglaban sa Banateros, ayun, lumubog na si Animal. At masama niyan, binlock na tayo. O sabi nga dito bakit nung nag-comment ako dun? Sabi ko sagutin niya ang banat ni Kaloy. Hindi naman na-delete yung comment ko. Ay talaga, ang swerte mo. Akala mo lang hindi na-delete. Hindi mo kasi nakikita yon na dinidelete ka. Oo, pero nadidelete yung mga comment mo. Sabi nito, bakit palagi kayong nang-aaway? Hindi kami nang-aaway. Oo, huwag ka mag-alala, Victoria, manood ka lang dito. Panoorin mo kung paano namin i-expose itong mga paborito nyong mga vlogger. Wala na kaming makontent. Hindi, marami yan, mamaya. Sabi ko nga sa iyo ilang oras lang ba nagla-live yung mga idol nyo? Hindi kaya mag-live niya ng 3 oras na dire-diretso. Dito lang yan sa Banateros. Makinig ka, manood ka. At ipapaliwanag namin sa'yo kung bakit kami humihingi ng sagot kay Maharlika. So auto-delete. So ano yun? Galit ka sa martial law? Pero may martial law sa channel mo? Hindi. Bakit natin tinatanong si Banat? So ito na. The reason why tinatanong natin si Maharlika, it's because seryoso yung mga paratang sa kanya ni Bagong Lipunan. Well, hindi naman tayo naniniwala dun. Pero sana makarinig man lang tayo kay Maharlika ng, alam mo yun, na talagang kakampi siya ng Banateros. Kasi makarinig man lang tayo ng ganun na binabanatan niya pabalik si Bagong Lipunan, naniniwala na ako sa kanya ako maniniwala, at kay Bagong Lipunan hindi talaga ako maniniwala dyan. Bakit natin siya tinatanong? Bakit namin siya kinakausap? At bakit namin siya pinipilit pa sagutin? Ganito kasi, si Bagong Lipunan, ang sinabi niya na si Maharlika ang nang pinanggagalingan ng mga impormasyon niya patungkol sa Banateros. Wala naman kasing alam yan si Kaloy Abuloy sa mga Banateros. Di naman namin kilala yan. Amuyong lang naman yan. So ngayon, si Maharlika daw ang nag-feed sa kanya ng information tungkol sa Banateros. Therefore, si Maharlika, according to Kaloy, ginagamit ni Maharlika si Kaloy para banatan kami. O kaya ngayon, ayaw namin as much as possible maniwala doon dahil alam namin si Kaloy fake news. Alam namin na abnoy si Kaloy. Kaya hindi na natin sana pinapatulan. Kaya lang, nagtataka kami, bakit sobrang tahimik ni Maharlika? Bakit si Pebbles pumapalag, tapos si Maharlika tamimi? Tapos ang sasabihin nyo sa amin na pabayaan nyo nakafocus si Maharlika dyan. Paano tayo maniniwala sa tapang niya? Kung sa dati niyang aso, hindi niya makaya. Nag-iisip tuloy yung mga nanonood sa atin at sa kanya na baka merong tinatago ito si Madam na hawak nito ni Kaloy Abuloy. Kaya hindi na siya umiimik para hindi na lumaki yung damage. Sabi nga ni Hummingbird, mahirap kasi pakiramdam niya untouchable siya. Hindi yan papatulan ni Maharlika. Naiintindihan natin na hindi papatulan, pero hindi ba nga matapang si Maharlika? Di ba nga palaban siya? Siya ang lagi niyang sinasabi. Sa kanyang livestream, lagi niyang sinasabi na hindi niyo kayang takutin si Palangga. Hindi niyo kayang takutin si Maharlika. Para pala siyang si Kibuloy na sinasabi na anak siya ng Diyos. Sinasabi niya na hindi niyo ako kayang takutin, na hindi niyo ako mapapatahimik. Pero si Kaloy tahimik siya. Ano yun? Tapos eto ang nakakatawa. Ang nakakatawa mga bossing, nag-chat ka, dinidelete nila. Tapos eto nakakatawa, no? Nagbigay si Banat Bay ng 500 para basahin lang yung comment niya na, Maharlika, sagutin mo naman yung mga paratang ni Kaloy sa'yo kasi sabi niya, sa'yo daw nang gagaling yung impormasyon. Dinilit!
Dinilit. Antakin mo, nagpakulay si Banat Bay ng 500 ha. Eh merong mayabang na viewer. Si Marlica sabi, Banat Bay 500 lang. Tapos nagpakulay ng $20. Walang iya, hindi ubra kay Banat. Ayan, makikita nyo mga bossing. Ayan no, nagpakulay si Banat Bay. Mga bossing, nagpakulay si Banat Bay. Ayan, basahin ninyo. Oo. Ayan, sabi niya, kasi hindi ba isa, kasi niyabangan si Banat Bay nung isang viewer niya eh. Sabi ba naman nung viewer niya eh, Banat Bay, yan lang ba kaya mo? 500? Ang cheap mo naman. Eh, tinime out si Banat Bay. Ang ginawa ni Banat Bay, pumunta sa isa niyang account sa YouTube, yung Banat Bay Mocha Girls. At nagpakulay siya ng tumataginting na 5,000. Unyemas, 5,000 na. Sabi ko nga sa'yo, pag dito may nagbigay ng 5,000, eh baka maghapon. Ipinopost ko yung mukha niya dyan. Tapos, eto nakakatawa. Nakita, binasa na ni Maharlika, tinanggal niya na yung salamin niya na gano'n eh. Binasa niya na. Nung nakita niya na si Banat Bay, putya, inend niya yung kanyang live. Ang lupit, inend yung live. Ganun siya katapang. Nagtanong lang si Banat Bay kasi ganito. Sabi kasi ni Bagong Lipunan, inwento daw sa kanya ni Maharlika na sila Banat Bay daw nagpapalibre sa kanya ng pagkain. Na kesyo, ginagamit daw yung pondo ng PCOO, ng PCOO, para daw ipanlibre sa pagkain, kumbaga nire-reimburse yung pera. Si Maharlika nagsabi nun. So, para kay Banat Bay, fake news yun. Sinabi na nga din ni Sas Rogando Sasot eh. Doon sa live nila Joey, kasama yan si Bobol Lipunan. Fake news yan dahil una sa lahat, walang budget ang office ni Mocha sa PCOO. O tapos si Banat Bay, ang sabi niya, never ako nagpalibre ng pagkain ko. Ako ang nanlilibre. So ayan, pinakita ni Banat Bay ang kanyang lupet. Nagpakulay siya ng 5,000 pesos. Sabi niya, eto yung sinabi mo. Binayaran mo sa amin na nagpinapakalat ni Bagong Lipunan kahit fake news yun. Mabibilib ako sa'yo kung magsosorry ka na fake sa fake news mo sa amin. Kasi nga, ang sabi ni Bagong Lipunan, na sinabi daw ni Maharlika sa kanya, na binabayaran daw ni Maharlika yung pagkain nila Banat Bay. Oh, kaya sinasabi ni Banat Bay, totoo ba yun o hindi? Kaya siya nagpakulay. Ang dali lang naman nun, Maharlika eh. Sasabihin mo lang naman, nako Banat Bay, pabayaan mo na yan si Kaloy. Loko-loko yan. Huwag mo nang pansinin, walang sinabing matino yan. Eh di tapos. Tapos ang problema. Diba? Wala nang problema yun. Basta sana, in-acknowledge mo man lang, Maharlika, tapang-tapang mo eh. O hindi ba magkakampi na kayo ni Banat Bay ngayon? O baka naman talagang may galit ka pa kay Banat Bay. Kaya inutusan mo si Kaloy Abuloy na atakihin kami. Eh kasi kung wala ka ng galit kay Banat Bay, eh di sana it's easier for you to, if you're not gonna apologize, at least man lang, sabihin mo sa mga viewers mo, pati yung mga viewers namin na nanonood at naniniwala sa'yo, na walang katotohanan yung sinasabi ni Bobol Lipunan na sinabi mo sa kanya about us. Well, you keeping your mouth shut about that issue just proves na totoong sinabi mo yun kay Bobong Lipunan, therefore fake news ka. Fake news. Chismis. Eh paano kami maniniwala sa mga sinasabi mo ngayon against the government? O kung wala kang, kung nagsasabi ka ng hindi katotohanan paminsan-minsan, kailan namin malalaman kung nagsasabi ka ng totoo o hindi? Okay. O maganda kasi may mga sinasabi ka na nagkakatotoo. Eh paano yung mga hindi nagkakatotoo?
Ay, grabe. Ayan na. O dahil dyan, grabe nagpakulay na nga kaya yun yung sinasabi natin. O hindi naman tayo, alam mo maliit na halaga lang yan kay Banat, kaya lang hinamon nyo eh. Ayayabang ng mga nanonood sa'yo. Hinamon nyo si Banat Bay. Ayan, nagpakulay, binasa nyo ba? Hindi, dinilit nyo pa. Pero ayan nga, binibigyan mo ng pag nagpakulay sa'yo, you will give the courtesy to at least acknowledge, read. Kaya nga may super chat eh. Kasi yung chat niya yung pinakamalakas sa lahat ng chat. Bakit? Kasi nga naglagay siya dun eh, ng amount. Tapos nagyabang kayo, tinapatan ni Banat ba yung mga yabang ng mga nanonood at nagpapakulay sa'yo. Tapos biglang wala, delete, biglang end ng live. Diba sabi nga ni Maximus, bastos yun. Kapag nag-donate sa'yo, tapos dinilit mo, ay bastos yun. Pakulay Queen, naku babae pala si Sniper. Oh, hindi ba sabi nga world record yun. Nagpakulay ang na-delete. Hindi, totoo naman yun. Medyo nakakaano talaga yun. Dito nga sabi nga dito nga sa channel natin kahit nga normal na comment lang binabasa natin eh. Tapos dyan, mamimili kayo. Ang babasahin nyo lang yung mga pabor sa inyo. Alam nyo dito kahit na basher, dinidisplay ko pa dyan. Tapos binabarog natin dinidikdik natin ng pinong-pino. Tapos yung hinahangaan yung vlogger na sabi nyo yung matapang, Diyos ko, comment lang ni Banat ba hindi pa mabasa? Talagay ko, kaya biglang inend. Kasi natatawa ko bigla niyang inend. Inend niya yung live stream niya at least. Tapos, siguro sinabihan niya yung mga moderator niya na, huy, i-block niyo na si Banat Bay. Baka naman pwede. Sabi ni Marmalade Pie, umiiwas si Maharlika kay Banat Bay dahil nade-develop siya. Walang hiya. Hayop na yung Banat Bay. Nai-inlove na daw si Maharlika. Palagay ko, may kalaban na si Anharot. Kaya yun lang ang ating kahilingan sa iyo, Maharlika. Kami naniniwala sa iyo, kami nagpa-follow sa iyo, kami ay araw-araw nga nanonood sa iyo. Pero sana kung gaano kakatapang na hinaharap mo yung sobrang delikadong laban with the administration, sana lang matapang ka rin na hinaharap yung mga katanungan sa iyo kasi ginusto mo yan eh. Ikaw ang naglabas ng mga bali-balita na yan. Sinabi mo pa noon na yung sweldo ng Mocha Girls nanggagaling sa opisina ni Mocha sa PCOO. Ang dami mong pinake news sa grupo ni Banat Bay dahil lang sa galit mo kay Mocha eh. 'Di ba? Kaya sana kung may lakas ka ng loob na mang fake news dati, sana meron ka rin lakas ng loob na sagutin yung mga or at least man lang mag-apologize sa mga pinaggagawa mo. Yun lang naman. Wala tong problema sa mga content niya or whatsoever. Nagkakaproblema lang tayo sa content niya. Medyo, yung credibility niya, parang medyo napapatanong tayo. Parang meron tayong malaking question mark ngayon. Malaking question mark kasi, papaano tayo maniniwala sa tapang niya? Kung sa message pa lang ni Banat Bay, doon sa pakulay pa lang ni Banat Bay, napapa-end stream na siya. Kasi eto matindi. Syempre meron siya propaganda kanina eh. Meron daw siyang ikukwento na may twist. Pantakin mo, hindi niya pa nakukwento na end live niya na. Dahil doon, nag-relive ulit siya. At alam nyo ba nangyari mga bossing? Ayun, time out kami lahat. Binago na nila yung rules. Nag-end live siya, siguro para kausapin yung mga moderator niya. Kasi dati, pagka may sinabi ka lang na Kaloy, EL, Bagong Lipunan, Budol Lipunan, Project Kabayanihan, kapag ka meron siyang sinasabi na gano'n, mga bossing, alam mo na, tayo ay bigla niyang binablock. Yun yung ano niya noon.
O, bigla niyang binablock mga bossing. So ngayon mga boss, ang nangyari kapag ka nagbago na, kapag ka meron ng banat buy, boss dada, auto block na kagad. Ibang klase. 24 hours down na tinime out si banat buy. Ako yata forever na eh. Ay sabi ko nga sa iyo, ibang klase. Kaya nagagalit mga maharlukan. Oy, grabe naman yung maharlukan-luka. Hindi, kayo din na mga Maharlika supporters, ano lang, kung talagang naniniwala kayo Maharlika at bilib na bilib kayo dyan, huwag kayo maniniwala dun sa, ayaw niyang pala ganyan. Focus siya. Focus siya sa laban nila ni Lisa. Kahit isang beses lang, hindi niya kaya. Humanda siya. Balita ko si Budol Lipunan nakikipag-collab na sa mga Ensimada vloggers. Aaraw-arawin siya ng mga yan. Pero yun lang, kayo mga followers ni Maharlika, yan niya siya. Kumbaga, hold her accountable sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi pwedeng may sinasabi siya tapos mamimili lang siya ng mga, alam mo yun, ng mga patutotohanan. Kasi hindi naman magsasalita si Bobol Lipunan kung wala ka namang inutos sa kanya or kung wala kang binigay sa kanya na impormasyon. Alam mo, tanga yung tao eh. Siguro, nung sinabi ni Maharlika na may mga vloggers na binayaran ang gobyerno para bumaliktad. Siguro, hindi ka nagsabi ng pangalan. Pero baka dito kay Kaloy Abuloy, sinabi mo yung pangalan. Kaya ang lakas ng loob ni Kaloy Abuloy, biglang-bigla eh. Okay kami nila Kaloy eh. So, umaakyat pa kami sa kanya eh. Kapag kami live stream siya, tas nag-aaya siya, umaakyat pa kami. Magkakasama kami kay Bantag, kay Tevis. Nagtataka kami, isang araw, bigla niya kaming sinagpang. Sino mag-uutos dyan? Kung hindi magsasalita si Maharlika, iniisipin ng mga banateros na ang nag-initiate talaga niyan ay si Maharlika talaga. Sinumbat nga kagad yung pinanlibre kay Bagong Lipunan eh. Ay, grabe. So ganun na kayo mga followers ni Maharlika ha. Make sure po mga bossing na kayo po ay you will hold her accountable sa lahat ng mga pinagsasabi niya. So at least i-deny niya man lang. Sige Maharlika, wag ka na mag-apologize. I-deny mo lang yung mga sinasabi ni Kaloy ng mga pinagsasabi mo sa kanya about us, kaya niya kami inatake. Ay, Darak TV 187. Wag nilang sabihin na ba't sininyo, hindi nyo sinagot na namin yan. Sinagot na namin yan.